para sa ating Diyos na buhay. Glory to God! Ayan, malapit na po ang Kapaskuhan at ako po naniniwala, ramdam na po natin ang lamig. Amen po ba tayo dyan? So, purihin po ang Panginoon. Glory to God. Merry Christmas. Sabi mo sa katabi mo, Merry Christmas. Yan. Glory to God. Purihin po ang Panginoon. Salamat po sa Panginoon. Bago po ako magtuloy-tuloy, additional announcement po, yung ating pong candlelight service ay gagawin ng December 22, 7 p.m. dito sa Trinitas Gymnasium. Ayan. So, kung meron po kayong mga kamag-anak, kakilala, kaibigan, na gusto nyo po silang makakilala sa Panginoon, you can invite them para po makasama po natin. Kailan po iyon? December 22. Mark your calendar. Amen po, that's our additional announcement. So purihin po ang Panginoon. Noong mga nakakaraang buwan, pinag-usapan po natin, it's all about above and beyond. Tama po ba? Sino po sa inyo dito ni-level up ng Panginoon yung faith niya? Taas po ang kamay, lahat ng nag-level up ang faith. Amen. Last Sunday, we talk about redeeming prosperity. Sino po sa inyo naniniwala, anuman ang ninakaw ng demonyo ay ibabalik sa atin ng Panginoon, sabi ng passage twice. Naniniwala po ba kayo doon? 2 beses ibabalik ng Panginoon, dodoblehin ng Diyos, anuman ang ninakaw ng kaaway po sa ating pong mga buhay. And today, papasok po tayo sa panibagong series na Paskong Tunay. Amen! No, mga ilang araw na lang, makakarinig po tayo ng mga carolings, no? Makakarinig po tayo ng mga Christmas songs, makakakita po tayo ng mga bahay na nagagandahan because of lights, makakakita po tayo ng mga tao na kung saan po ay kakatok sa ating pong mga tahanan para po sila ay umawit ng samay bahay. Amen! Sino po sa inyo dito, paborito mo yung bata ka niya? Pag wala ka ng pera, talaga naman, kumakatok ka na sa bahay ng inyong kapitbahay. Tama po ba? At nung bata po kayo, meron po kayong paboritong bahay na balik-balikan. Hello? Buti na lang, parang gabi-gabi, nag-aabang yung aabangan ka na niya. Bakit? Kasi pagpunta mo doon sa lugar na yon, alam ko mamaya, mga ngaroling ulit dito, si Totoy. Totoo po ba? Expected na po nila. Kaya sabi ko na nga ba, nandito ka na naman eh. Tama po ba? Salamat po for this season because hindi lamang po ang Pasko, araw ng Kapaskuhan ay panahon ng pagbibigayan, kundi alam niyo po yon, meron unang nagbigay sa atin, walang iba kundi ang ating Panginoong Yesus. He gave His life for all of us at yun po ay naranasan natin sa atin pong mga buhay. Ang ating pong pag-uusapan, it's about hope for everyone. Sino po sa inyo dito sa umagang ito nangangailangan ng pag-asa? Taas po ang kamay. No? Alam niyo po, ako po naniniwala why we persevere, why we continue in this life, no? Kasi alam po natin na merong pag-asa. And this hope, hindi lamang po ito nanggaling kung kanino, but this hope come from the word of the Lord. Itong pag-asa po na ito ay nagmula sa salita ng Panginoon. Ano po ba ang pag-asa? Ang pag-asa po is a feeling of expectation and desire for a particular thing to happen. Kapag po na mag-asa ang isang tao, nag-e-expect yan na mangyayari ang isang bagay na kanyang inaasahan. Amen, amen. Oh, nag-e-expect siya, nagde-desire siya na yung kanyang gustong mangyari, mangyayari. Amen? At ang gagawin ng taong namamag-asa, he or she is looking forward na magaganap itong bagay na ito. Sino po sa inyo dito may prayer siya sa buhay niya, 10 years na hanggang ngayon wala pa? Can I see hands right now? Uy, ang ano nyo naman, ibig sabihin kami lang po ang nananalangin sa 10 taon na hanggang ngayon wala pa. May prayer po ba kayo na hanggang ngayon di pa natutupad? 20 years na wala pa. Matagal-tagal yung pastor. No, tama po ba? 5 weeks pa lang. Meron po ba? Sabi ng iba, pastor, huwag kang mag-alala, days pa lang. Kaya huwag kang mag-alala, hindi pa ako nawawala ng pag-asa. But you know what, brothers and sisters in Christ, most times, faith and hope can be interchangeable. Hindi mo siya pwedeng mapagpalit. No? Hindi siya pwedeng pagpalitin, but this faith and hope go hand in hand. Ang pananampalataya at ang pag-asa
ito po ay hindi pwedeng paghiwalayin. Naniniwala po ba kayo doon? Hindi po siya pwedeng paghiwalayin. When hope dies, faith dies with it. Pag nawala ng isang tao ng pag-asa, kasamang nawala ang pananampalataya. Hello? Pag nawala ang pananampalataya, kasamang namamatay ang pag-asa. Bakit? It goes hand in hand. If I am speaking plainly, I shall say the year of 2019 and up to 2021, no, sino po mag-a-agree sa akin? Ito po yung taon na hopeless period in our time of history. Taas po ang kamay. No? Siguro, kung meron pang mas mga matatanda sa atin at naranasan po nila yung digmaan, for sure, yun ang sasabihin nila. That is the hopeless period ng kanilang buhay. But because of our age, lahat po tayo mag-a-agree po sa atin nandito, naranasan po natin ang panahon ng pandemic at napakadaming mga buhay ang nawala because of this coronavirus. Can I hear amen? Tapos, pagpasok ng 2022, iniisip natin kung magiging maayos pa rin ba ang pagpasok ng taong ito. Anong taon po na tayo po ay nagpasko sa loob ng ating bahay? If you remember, 2020? Nasa bahay po ba tayo noon? Yes, bawal lumabas. Bawal. Bawal lumabas. Tama po ba? Sumikat ang bawal lumabas. Alam niyo po ba? Tama po ba? Nung panahon po na yun, nasa bahay tayo. We celebrated Christmas na nasa loob ng tahanan. Pero sino po sa inyo mag-a-agree sa akin? During that time, wala man pong mga nangangaroling. No? Wala man po na pumupunta sa bawat tahanan para magmano kay ninong at ninang para mamasko. Pero nung panahon na yon, in-enjoy nyo. Bakit? Nakatipid kayo. Sabi ng mga nanay, Pastor, hindi ako nakabili ng bagong damit, pero ang dami ko naipon. Sino po sa inyo dito nakapag-ipon kahit paano? Pagtungtong nang nag-normalize na ang lahat, na-appreciate mo yung pandemic. Bakit? Walang gastos ng panahon ng pandemic, pagkain lang. Hindi ka namamasaheros, tama po ba? Pero alam niyo po yon, pagpasok natin na nag-normalize na, alam niyo, ang saya rin sa pakiramdam. Kasi bakit? Babalik na ulit tayo sa mall. Tingnan mo nga yung mukha ng katabi mo, mukha po ba yung gustong pumunta na ng mall pagkatapos ng service na ito? Tama po ba? Pupunta na yan sa mga pasyalan na napakahabang taon, na ilang taon na tayo po ay nasa loob ng ating pong mga tahanan. Can I hear amen on that? My question this morning, is there any hope at all today? May pag-asa pa ba sa mundong ating ginagalawan sa ngayon? Meron pa ba? Kailangan ba natin ito sa ating pong mga buhay? May mga ilan po akong bagay na nais i-share po sa bawat isa po sa atin na katotohanan. Mga katotohanan, bakit kailangan ko mag-asa? Bakit kailangan ko magpatuloy sa kabila ng kakulangan? Sino po sa inyo dito sometimes kinakapos? Taas po ang kamay. Lahat ng umaamin, palalayain ng Panginoon sa utang, sa kakapusan ng pera. Can I hear amen on that? Totoo po ba kinakapos? Minsan, hawak-hawak mo yung pera mo. Pag kuha mo ng sahod mo, bukas, wala na. Ang 1,000 ngayon, barya na lang po yan. Mga nanay, tatay, pagka ang pera ay alin? Pagka ang pera mong 1,000 ay nabaryahan, mamaya yan lumipad. Asan na yung 1,000? Wala na siyang value, mababa na ang value ng pera. Can I hear amen on that? But today, gusto ko pong fokusan natin why we have this hope. Bakit meron tayong pag-asa sa kabila ng kawalan? Bakit meron tayong pag-asa sa kabila ng napakadaming iba't ibang problema? No, bago ko banggitin ang ating pong unang punto, let's all stand up and let us read isang passage lang po ang ating pong pag-uusapan this morning. Babasahin po natin ng sabay-sabay itong passage na ito nang meron pong conviction as we read Matthew 1 verse 23. 1, 2, ready, begin. Behold, the virgin shall conceive and bear a son, and they shall call his name Emmanuel, which means God with us.
Tayo pong lahat ay yuyuko at manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, we are so excited, Lord, na marinig, Panginoon, ang iyong salita sa umagang ito. Kasi naniniwala kami, Panginoon, mula, Panginoon, sa passage na binasa namin ngayon, Lord, there is good news sa bawat isa na pwede naming panghawakan, Panginoon, as we leave this place. Dalangin po namin, Panginoon, ikaw ang patuloy na magturo sa bawat isa po sa amin. Langisan mo ang aking labi. Walang ibang pangalan na mapaparangalan at maitaas maliban sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. At malaya kang kumilos, banal na Espiritu, sa kalagitnaan ng bawat isa po sa amin. To you alone all the glory and honor in the mighty name of Jesus. And everybody say aloud, Amen. And pwede po ba natin palakpakan ang pinaka-the best clap of praise ang Panginoon sa oras na ito? And you can sit down this morning. Glory to God. Purihin po ang Panginoon. Here's why. Why we have this hope. Number one, no, hindi ko na po patatagalin. Bakit meron po tayong pag-asa kahit na may problema? Bakit tayo laging masaya? Sabi nga ng kanta, ang buhay ng Kristiyano ay laging masaya. Ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Masayang. Diba? Bakit masayang tunay? Kaya masayang tunay ang buhay ng Kristiyano. Ang number one na katotohanan, because we have this hope, we are not alone with our circumstances. Dahil hindi po tayo nag-iisa sa ating iba't ibang karanasan, iba't ibang sitwasyon na pinagdadaanan. In the Bible, we find at least 50 other names and title of our Jesus. No? However, the gospel in Matthew 1 verse 23, makikita natin sa passage na binasa po natin, merong isang pangalan na binigay sa silong ng langit, and that is Emmanuel. No? Ito pong magbuting balita na ito, itong magandang balita na ito, no? Sabi dito, behold, the virgin shall conceive and bear a son, and they shall call his name Emmanuel, which means God with us. Nung narinig po ito, itong balita na ito mula sa anghel, alam niyo po, nung narinig po ito nila Joseph, masaya sila. Bakit po sila masaya? Bakit? Kasi may maglilihi, at ang maglilihi ay isang virhen na magsisilang ng sanggol, ang sabi ng Biblia, at tatawaging Emmanuel. Dito pa lang, pinapakita na po na anumang sitwasyon ng ating mga buhay, kasama natin ang Diyos. Can I hear amen on that? Sino po sa inyo, kung merong ipagpapasalamat sa Panginoon sa buong taon ng 2023, hindi siya pinabayaan ng Panginoon. Tama po, we have hardship. Meron po tayong mga great circumstances na dinaanan last year, this year even. Pero mga magulang at mga kapatid, kahit pa dumaan tayo sa mga panahon ngayon, nakita natin ang kamay ng ating Panginoon. Naranasan natin how good He was. Naranasan natin how good He is. Naranasan po natin kung paano siya nagiging tapat at patuloy na nagtatapat sa kanyang mga pangako sa bawat isa po sa atin. Maaring hindi excited ang ilan, nako, yan na naman ang pag-uusapan, it's all about Jesus, no? It's all about the virgin who conceived a baby on his tummy. Yan na naman ang pag-uusapan. But you know what? Itong balitang ito ay nag-spark ng pag-asa, nag-spark ng hope kay Joseph. Bakit? No? Bakit nag-spark ng hope? Bakit nagbigay ng kislap ng pag-asa sa kanila during this time? No? Maaaring sa atin, hindi po natin we are not excited to talk about Christmas. But you know what, brothers and sisters in Christ, bakit hindi magbibigay ng pag-asa sa kanila? And during the time nung wala pa si Jesus Christ, there were many incurable disease. Kung naranasan po natin yung pandemic nung last 2019 up to 2021, and until now, there are people na nagkakaroon pa rin po ng COVID. Mga magulang at mga kapatid, during those time, meron din pong mga incurable disease na nararanasan ng mga tao. And it killed
Plenty of people. Napakadaming taong pinatay. Wala pang mga lunas ang mga sakit at karamdaman. Kung merong ketong na ngayon nalulunasan na, nung panahon po nila, only a miracle can do. Pero sa panahon po natin ngayon, marami pong mga sakit at karamdaman na ngayon nagagamot na. Totoo po ba yun? Marami mga sakit ngayon na meron ng lunas. But you know what, brothers and sisters, bakit hindi sila magiging masaya when they've heard the gospel, when they've heard yung balita na merong ipapanganak, ang daming may sakit sa kanila. At pangalawa, sa kinakaharap nila, there are so many people who, nakakaranas ng mga demon possession. Sa panahon natin ngayon, marami pa rin pong demon possession, but sa kanila, very rampant. Nung panahon po nila, very common na ang tao bigla na lang mangingisay pagkatapos sinasapian. Nagkakaroon ng mga, nagkakaroon ng mga iba't ibang malalaking boses. You know what? During this time, napakadami po niyan sa Biblia. What else? The Romans occupying the land and they persecuted them greatly. Bakit hindi ka magiging masaya nung narinig mo ang balita? Behold, the virgin will conceive a baby. Bakit hindi ka magiging masaya? Nandun ka sa sitwasyong hindi maganda. Brothers and sisters in Christ, above all, nagkaroon ng silence ang prophecy nung panahon na ito. Tahimik po yung mga hula nung panahon ni Isaiah, hindi nangyayari. Kaya nga yung mangyayari na, nung nabalitaan na nila na may sinabi ang anghel na magkakaroon ng, may isang babae na manganganak, nung sinabi po yun, grabe po yung kanilang pag-asa. Grabe po yung kanilang saya. Bakit? Nasa panahon ka ng kawalan ng pag-asa, yet eto ka ngayon, papasok ka, magkakaroon ng tagapagligtas, magkakaroon ng tao, magkakaroon ng Diyos, 100% God, 100% tao na mamamatay para lang iligtas ang bawat isa po sa atin. It was in such an utterly hopeless time in the history of Christ. Bakit? Walang pag-asa, pero ito ngayon, pinanganak ang tagapagligtas, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. In Isaiah 9 verse 2, ang sabi po ng salita ng Panginoon, nakakita ng isang maningning na liwanag ang bayang matagal nang lumalakad sa kadiliman. Sumikat na ang liwanag sa mga taong naninirahan sa lupaing balot ng dilim. You know what, brothers and sisters in Christ, na-foresee ni Prophet Isaiah na itong bayang ito na dating naglalakad sa kadiliman, na dating maraming pinagdadaanan, alam niya, doon sa ipapanganak na tagapagligtas, magdudulot ito ng kaliwanagan sa kanila. At alam din niya, mula sa sitwasyong pangit, magkakaroon ng matinding pag-asa. Kaya nga sabi ni Prophet Isaiah, nakita ko na, na-foresee ko na, matagal nang lumalakad ang bayang ito sa kadiliman, pero ang nakita ko, sisikat ang liwanag at yung mga taong naninirahan sa balot ng kadiliman, sila po ay magkakaroon ng matinding pag-asa. At kasama ka ngayon, mga magulang at mga kapatid, na nilagyan ng pag-asa ng Panginoon. Why? Kasi maliwanag po sa atin na ang Panginoon ang nagdala sa atin sa malayong lakbayin natin ngayon. Bakit po tayo ngayon nagpapatuloy sa kabila ng lahat ng ating mga pinagdadaanan? Can you say sa iyong katabi, congratulations, ang layo na ng narating mo. Malayo na po. Malayo na. We are living in such a time today that the children of the world have lost and any hope, but we children of God, we still hope. Sino po sa inyo na mamag-asa? Totoo, yung mga walang Kristo, walang pag-asa. Bakit? Walang pinaguhugutan. Hindi po tayo magkakaroon ng assurance with money. Because money cannot buy hope. Money cannot buy peace. Money cannot buy love. Kahit gaano ka kadami, marami kang pera, hindi po mabibili ng pera ang mga bagay na ang Diyos lang ang makapagbibigay sa tao. Can I hear amen on that? No, we are not alone because Emmanuel is with us. Kaya nga alam niyo po, I am excited. Bakit? Totoo.
Araw-araw, He is with us. No? Saan man tayo pumunta, kasama po natin ang Panginoon. And He has promised to grace us His presence all the time. Pangako po yan ng Panginoon in Matthew. Saan man tayo magpunta, sa ang dako ng mundo, hindi po tayo pababayaan ng Panginoon. Bagkus, sasamahan tayo ng Panginoon. Kaya mga magulang at mga kapatid, God is with us. Can I hear amen on that? Pwede po natin palakpakan ng Panginoon ng the best clap of praise sa Panginoon. At yung pangakong iyon, sabi ng Bible in Matthew 28 verse 20, until the end of the time. Kahit sa dulo ng mundo, that's the promise of God. No? Pangako pa rin siya. At yung pangako ng Diyos, hindi po yan kagaya ng tao na pwedeng mapahako. Can I hear amen? Sino sa inyo dito pinangakuan, bibilan ng bulaklak nung birthday pero hindi binilan? O kaya bibilan ng ganito pero hindi binilan? Mga magulang, mga kapatid, kahit masira pa ang pangako ng tao sa mundong ito, ang pangako ng Panginoon ay mananatili sa mga taong ang pag-asa ay nasa Kanya. Can I hear amen on that? Amen. So glory to God. Just like people in Jesus' time, no, may mga tao po na na-miss nila yung presence ng Panginoon. In John 1 verse 11, pumunta siya sa kanyang bayan, ngunit hindi siya tinanggap ng kanyang sariling bayan. Dumaan na si Jesus, dumaan ng tagapagligtas, hindi po siya tinanggap ng kanyang bayan. Brothers and sisters in Christ, no, even in our time nowadays, there's so many Christians, no, dumadaan si Kristo sa kanyang mga sitwasyon, yet hindi niya nakikita. Bakit hindi niya nakikita? Because he or she is focused on the things na dapat hindi niya pinopokusan. Maybe ang pinopokusan niya yung circumstances niya. Maybe ang pinopokusan niya yung mga negativity. Maybe ang pinopokusan niya yung mga bagay na kung saan nagtatanggal sa kanyang paningin ng pag-asa na nilagay ng Diyos sa kanyang buhay. Alam niyo po mga magulang at mga kapatid, tamang marami po tayong pinagdadaanan, pero wag po nating kalilimutan na sa bawat pagkakataon ng ating mga buhay, kasama natin ang Panginoon. Amen! No? We need to shift our focus from the circumstances to Emmanuel this Christmas. Sino po sa inyo dito kahit walang hamon sa hapagkainan, tuloy-tuloy pa rin ang Pasko? Hello? Hamon lang ba ang magsasabi sa iyo na pinagpala kang tunay o hindi ka pinagpala? Hindi po. Because yung ikaw ay buhay ngayon at ikaw ay nagpapatuloy, that is a blessing from above. Pagpapala na po yan ng Panginoon. Can I hear amen on that? Kahit wala pa. May inaantay ka? May pinagpipray ka? Kahit wala pa. Magpapatuloy ang pag-asa. Bakit? Hindi ang taong naglagay ng pag-asa sa puso mo, Panginoon ang naglagay. At ang Diyos din, ang nagpapatigas ng puso ng tao, for sure, ang Diyos din pwedeng tanggalan ka ng pag-asa kung talagang wala ka na sa Panginoon. But you know what, brothers and sisters in Christ? Gusto kong ipaalala po sa bawat sa atin, we are not alone with our circumstances. Pwede bang sabihin mo sa katabi mo, tuloy ka lang. Tuloy lang po tayo. Lahat ng kasama po namin sa online, tumuloy lang po tayo sapagkat kasama po natin ang Panginoon. Number 2, truth why we hope. Bakit ako namamag-asa? Bakit ka namamag-asa? Number 2, nothing can come between us and God, only Christ. Wala na pong maaaring pumagitna pa sa atin at sa Diyos maliban kay Kristo. Salamat, may Pasko. Bakit? Si Jesus Christ ang naglagay sa atin kung bakit po tayo nagpapatuloy sa takbuhin po natin ngayon. The year 2021 to 2022, masasabi ko po, ito po yung taon na full of hardship. Bakit? Yung mga kakilala natin, maraming namatay. Ilan libo? No? Ilan libo ang namatay sa buong mundo? National po ito. No? International pa. Alam niyo po mga magulang at mga kapatid, totoo po dumaan po tayo sa matinding pagsubok. No? Pero gusto kong ipaalala na ang Panginoon po sinamahan tayo during those times. Hindi po niya tayo pinabayaan. Bakit ko sinabing yung last year ang taon na kung saan, full of hardship. Because that year is also year na kung saan yung tatay ko po was called home to be with the Lord. Pati siya,
kinuha din. Pati siya umuwi na sa kanyang totoong tahanan. This world is not our own place. Ito pong mundong ating ginagalawan, hindi po tayo taga rito. We are all strangers on this world. Mga magulang at mga kapatid, the Lord is preparing us place in heaven. Sabi ng Bible, ang Panginoon naghahanda ng mansion. Gaano kalaki kaya ang mansion ni Pastora Melissa? Gaano kaya kalaki ang mansion ni Sister Lani? Gaano kaya kalaki ang mansion ni Sister Nida? Hindi natin alam. But the Lord is preparing mansion dito sa lupa. Maliit ang bahay mo, it doesn't matter. Walang pintura, hindi kayo nakapagpintura ng bahay, hindi nakapag-ayos ng Christmas tree. Kahit walang Christmas tree, it doesn't matter. Tuloy ang Pasko. Mga magulang at mga kapatid, tandaan po natin, wala nang ikukumpara ang inihahanda ng Diyos para sa mga mananampalatayang ang pag-asa ay inilagay sa Kanya. Kasi ngayon pa lang, nire-ready na ng Panginoon ang lugar na pupuntahan mo sa langit na bayan. Kung nag-agree ka dyan, palakpakan mo ang Diyos ng pinaka-the best clap of praise na Panginoon. No? Ano po sabi ng Romans 8 verse 31 to 39? Ano pa ang masasabi natin tungkol dito? Kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang makakalaban sa atin? If God is with us, who can be against us? Kung ang sarili niyang anak ay hindi niya ipinagkait, sa halip ay ibinigay para sa lahat, hindi kaya niya ibibigay ng masagana sa atin ang lahat ng bagay? Verse 33, kayo po babasa. 1, 2, ready, begin. Verse 34, sino ang hatol upang sila'y parusahan? Si Kristo Jesus ba na namatay, ngunit higit sa lahat ay muling binuhay? At ngayon ay nasa kanan ng Diyos upang mamagitan para sa atin. Verse 35, kayo po, 1, 2, ready, begin. Uy, may tanong. Sinong makapaghihiwalay sa iyo sa pag-ibig ng Panginoon? Kaguluhan? Kapigatian? Sino po sa inyo dito may problema? Taas ang kamay, lahat ng may problema. No, sabi mo sa katabi mo, di ka nag-iisa. Pare-pareho tayo. Can you hear amen on that? No? Sino po sa inyo dito may pag-uusig? Wala ka namang ginawa, pero kung ano-ano mga sinasabi against you. Sino po sa inyo dito, merong tagutom na nararanasan? Tingnan mo yung mukha ng katabi mo, halata po bang nagugutom yan? Pastora, wala tong kain kanina, dumiretso to dito. No? Sino po sa inyo tuwing linggo, force fasting? Marami po sa atin yan, napupuwersa sa pagpapas. Okay, alam niyo po ba, yun daw po ba, kahirapan bang makapaghiwalay sa'yo? Panganib ba? Sabi ng iba, Kristiyano na yun, bakit nakuha yung buhay niya sa hindi magandang pamamaraan? Yun ba ang makapaghiwalay sa atin? Sa kahit anong kaparaanan pa po ang kamatayan ng isang tao, lagi po nating tatandaan ang pag-ibig ng Diyos hindi nagbago. Kamatayan ba? Sabi ng Apostle Paul, dahil sa inyong buong araw kaming pinapatay, sabi ni Paul, turing nila sa amin ay mga tupang kakatayin lamang. Hindi. Sa lahat ng mga ito, tayo'y lalong higit pang magtatagumpay sa pamamagitan niya na nagmamahal sa atin. Sino po mag-a-agree sa akin? Totoo, dumadaan ka sa mga problema, sa mga pagsubok ng buhay, pero ang dulo niyan, tagumpay. Can I hear aloud, amen? Sige po, palakpakan mo ang Panginoon ng pinaka-the best clap of praise. We are more than conqueror. At tatandaan po nating mga mananampalataya, kasama ka sa parada ng tagumpay. Every time yung pastor ko before ay nagpipreach patungkol dyan, alam niyo po, ini-imagine ko. Yung chariot, pagkatapos lahat tayo nakasunod, sabi ko, Lord, totoo po ba? Kasama kami sa parada ng tagumpay. And syempre, wala namang picture pag magpipreach ang pastor, di po ba? Pag iniisip ako, pag nagpipreach siya, lagi niya sinasabi yon, kasama ka sa parada ng tagumpay, paano ayos namin yun, Lord? Sabi ng Bible in Revelation, ang mga patay ay bubuhayin. Pagkatapos yung mga buhay magkakaroon ng pagdagit, pagsasamahin ng patay at ang buhay, magkakaroon ng tawag dito, ng graduation, and the Lord will give you according to what you have done. Aawardan ka ng Panginoon. You have a crown of life.
No? Bibigyan ka ng korona ng buhay. Bibigyan ka ng korona kung ano pa yung korona na ibibigay sa inyo base sa kung anong ginawa mo sa Panginoon. You know what, brothers and sisters in Christ? Every time na nire-remember ko yung mangyayari na binabanggit ng Revelation, it's not happening right now, hindi pa. No? Naniniwala po ba kayo hindi pa mangyayari? Pastor, hindi pa po lahat nakakakilala sa Panginoon eh. Hello? Ikaw sa po ba ako ngayon? Ang sabi ng Bible, ang pagdating ng Panginoon ay parang isang magnanakaw, di magpapaalam. Ang pagbabalik ng Panginoon, hindi magsasabi kung kailan. Kaya sabihin mo sa katabi mo, maghanda ka. Amen? Kamatayan ba ang magpapahiwalay sa'yo? Alam niyo po, napakadaming tanong ni Apostle Pablo. Who shall separate us from the love of Christ? Sino? Yung bang pag wala ka ng pamasahe, yun ang magtatanggal sa'yo sa pananampalataya mo sa Panginoon? Sino makapaghihiwalay? Yung hindi ka na makabayad ng kuryente at lagi mong sinasarado ang bahay kasi bakit? Maya-maya may kumakatok na maningingil sa inyong tahanan. Sino ang makapaghihiwalay sa pag-ibig ni Kristo? Yung bang sitwasyon na ikaw ay may sakit pero walang lunas yung iyong sakit? Yung po ba ang makapaghihiwalay sa pag-ibig ng Panginoon sa iyong buhay? Mga magulang at mga kapatid, the answer is absolutely nothing. Wala. Wala pong makapaghihiwalay. Not even death, sabi ng Bible, has the power to separate us from the love of Christ. Wala pong makapaghihiwalay. No, gusto ko pong ipaalala sa bawat isa po sa atin na meron pa po tayong panahon to share this hope to many, especially to our loved ones. Sino po sa inyo dito, mga magulang at mga kapatid, na yung kanyang pamilya hindi pa nakakilala sa Panginoon? Taas po ang kamay. Marami pa po. Alam niyo po, sabi ng Bible, they describe them na parang nasa slaughterhouse. Kakatayin. Ibig sabihin, anytime around, na pag pumasok ang kamatayan, kawawa. Kaya nga mga magulang at mga kapatid, sana yung pag-asang nararanasan natin is the same pag-asa na maranasan ng mga mahal natin sa buhay. We can share this hope on them. Sino po sa inyo dito, paglabas mo sa lugar na ito, ibabahagi niya ang pag-asang meron siya kay Kristo. Taas po ang kamay. No, bahagi po natin. Sometimes, alam niyo po yun, maraming mga tao nagkakaroon po ng iba't ibang mga problema. Pero tayo bilang mga mananampalataya, mouthpiece tayo ni Christ. Pwede ba sabihin mo sa katabi mo, you are mouthpiece of Christ. Tagapagsalita. You are ambassador. Christ ambassador. Pag sinabing ambassador ni Kristo, pinadala ka to represent Christ. Nandito po ako ngayon. Kamusta po? Ito, maraming problema. Ay, opo, totoo po yan. Pero gusto ko pong sabihin sa inyo, sa kabila ng problema, mahal po kayo ng Panginoon. Sa tingin niyo po, pag sinabi niyo po sa kanila yon, magkakaroon sila ng pag-asa? Yes, magkakaroon. Sino po sa inyo dito mag-a-agree po sa atin? Nung panahon na wala ka kay Kristo, wala kang pag-asa. Anytime na pagmamamatay ka, hindi mo alam kung saan ka pupunta. Sabi nga ng isang kanta, nasaan kaya ako? Jesus, kung wala ka, di ko na malaman saan ako pupunta. Marahil nasa hangin pa ako, di alam kung saan ang tungo. Sino po sa inyo dati? Wala, hindi mo alam. Saan ka pupunta? Saan ka kukuha ng pag-asa? Taas po ang kamay. Pero simula nung nakilala mo si Kristo, binigyan ka ng pag-asa para magpatuloy sa buhay na ito. Palakpakan mo ang Panginoon sa oras po na ito. Truth why we hope. Number 1, we are not alone with our circumstances. Number 2, nothing can come between us and God. Except Christ. Walang ibang mamamagitan sa atin maliban kay Kristo. Si Kristo po ang namagitan para sa ating lahat. And I will end with number 3. Number 3, why we have this hope. We have got hope for more than a season. Sino mag-a-agree, pinatunayan na ng Diyos sa mahabang panahon na meron tayong pag-asa. Na ang bawat isa po sa atin ay punong-puno ng pag-asa. Meron pong Pasko na nasa bahay lang po tayo. Tama po ba? At ang sabi ng ilan, Pastor, ang lungkot nun.
walang nangangaroling, walang maingay. Pero sino po sa inyo na nahimik ka nung panahon na yon? Taas po ang kamay. Nag-contemplate ka. Inaalala mo yung kabutihan ng Panginoon na siya ay binigay ng Ama sa bawat isa sa atin para may magligtas at magtanggal ng ating mga kasalanan, para mayroong maglagay sa atin doon sa buhay na punong-puno ng pag-asa. You know what, brothers and sisters in Christ? Nung panahon na yon, totoo malungkot eh. Pero sabi nga natin, nakaipon naman tayo. Tama po ba? Totoo malungkot kasi sabi ng iba, Pastor, walang bagong regalo, walang bagong ganto. Pero sasabihin ko po sa inyo, yes, malungkot. Nakalimutan natin nung panahon na yon na meron naman tayong blessed hope na binabanggit ng Titus 2 verse 13. Looking for the blessed hope and glorious appearing of our great God and Savior Jesus Christ. Kung meron kang hahanapin, it's not kayamanan ng mundong ito. Kung meron kang hahanapin, it's not yung possession na pwede mong i-enjoy araw-araw na galing sa Diyos. Brothers and sisters in Christ, tamang may mga pangangailangan tayo. Pero wag po nating kalilimutan na ang pinaka-importante sa ating mga mananampalataya ay yung blessed hope na inihahanda ng Diyos sa bawat isa po sa atin sa kanyang muling pagbabalik. Ano sabi ng Bible? Looking for. Kung meron kang ilo-look forward, kung meron kang hahanapin itong blessed hope na to. Bakit? Kasama sa blessed hope na ito is yung redemption ng ating bodies from any sicknesses and diseases. Kasama sa blessed hope na ito, yung redemption ng ating mga isip. Sino po sa inyo dito, marami nang iniisip na mga problema, taas ang kamay. May pag-asa. May pag-asa sa mga taong ang pag-asa ay inilagay na sa Diyos. Kasama sa blessed hope na ito ay yung ating kahaluluwa, na pagkatapos ng ating buhay sa mundong ito, alam natin, makakasama natin ang Diyos na maghahari doon sa langit na bayan. You know what, brothers and sisters in Christ? Sabi ng Bible, those who accepted Jesus as their Lord and Savior, maghaharing kasama ng Panginoon. Yung sinasabi ng Bible na magkakaroon ng bagong langit at bagong lupa, hindi na po tayo yun. Iba na pong ano ng tao yun. Tayo, ang Biblia, maliwanag. Those who accepted Jesus as their Lord and Savior, ang sabi ng Bible, magre-reign ka. Maghahari ka kasama ng Diyos. Kaya nga kung ikaw sa kabila ng pagsubok at problema, nagtatapat sa Panginoon, nagpapatuloy sa buhay na ito, mga magulang at mga kapatid, kasama kang maghahari ng Diyos. Hello? Are you excited on that? At makikipaglaban tayo kasama ni Kristo. Yung tinatawag na Great Armageddon. Ikaw at ako makikipagbaka, makikipaglaban kasama ng mga anghel. Sabi ng iba, Pastor, saan po galing yan? Read Revelation. You will know the truth, sabi ng Acts, and the truth will set you free. Brothers and sisters in Christ, are you excited on that? Sa pagbabalik ng Panginoon, gagawin ng Diyos yon. At ang sabi ng Bible, hindi pa man lumalaban, panalo na tayo. Sapagkat ang Panginoong Yesus ang naglagay sa atin sa tagumpay. Because our Lord Jesus Christ is our victorious God. Can I hear amen on that? Hello, looking for. Kung may hahanapin ka ngayon, pag-asang hindi nabibili sa mundong ito. Looking for. At kinongclude po ni Paul yung kanyang argument in 1 Corinthians verse 15. Sabi niya, so dear brothers and sisters in Christ, be firm, do not be moved. Do not be moved. Huwag kang magpatinag. Oo, may problema. But sabi ng salita ng Panginoon, do not be moved. Huwag kang magpagalaw. May mga problema kang dadaanan. Pero ikaw bilang mananampalataya, ilagay mo ang pag-asa mo sa Diyos sapagkat ang Diyos sinasamahan ka palagi. Can I hear amen on that? Sino mag-a-agree sa akin, God doesn't change? Taas ang kamay. Hindi siya nagbago. Sabi mo sa katabi mo, never. Maaaring ang katabi mo magbabago isang araw. Pero yung nangakong Diyos, hindi magbabago. Kung meron po akong iiwan, itong panghuling passage na babasahin ko. Pag uwi mo na bahay, Proverbs 23 verse 18.
Ano po sabi ng salita ng Panginoon? There is surely a future hope for you. Sino sa inyo dito gusto ng future hope? Taas ang kamay. Sumunod na verse, sumunod na sabi dito, and your hope will not be cut off. Ang pag-asa mo, hindi kailanman makakat. Sinundan pa nitong sumunod. It is a promise, and we know God's promises have stood the test of time. May karugtong, yung test of time. Always. Yung pangako ng Panginoon, hindi kailanman mababago. Pag sinabi ng Diyos, gagawin niya yung pangako niya. Pag sinabi ng Panginoon, tatanggalin kita sa sitwasyon na yan, tatanggalin ka niya. Pag sinabi ng Panginoon, pagpapalain kita, pagpapalain ka niya. Pag sinabi ng Panginoon, pagagalingin ko ang sakit at karamdaman mo, pagagalingin ka niya. Kapatid, subok na. Always. Sa oras na ito, hindi ko po alam kung anong sitwasyon ng bawat isa po sa atin. But the Word of God is resounding na napakalakas, mamag-asa ka. Hindi sa mundong ito, mamag-asa ka sa akin sapagkat ako ang Diyos na tapat sa iyong buhay. I will end with this. Merong isang lalaki, sumakay siya ng bangka. At pagkatapos itong lalaki na ito, napadpad po siya sa isang isla na nawalan po siya ng gasolina. Namumblema siya ngayon, paano siya makakaalis sa isla? Meron siyang trabaho na nag-aantay sa kanya. No? Meron siyang pamilya na naghahanap sa kanya. Ang ginawa nung lalaki, sumigaw-sigaw siya. Tulong! Umiiyak. Tulong! Alam niyo po, lumipas ang ilang araw, nandun pa rin po siya sa lugar. Kasi yung lugar na napuntahan niya, hindi nadadaanan ng mga bangka, ng mga ship, hindi nadadaanan po. Umiiyak siya, nanalangin siya nung gabi, Panginoon, kung dito po ako mamamatay, at kung bukas, Panginoon, hindi na po ako matatagpuan ng pamilya ko, ang aking panalangin sa oras na ito, ikaw na po bahala sa akin. Nanalangin po siya nung gabi na yon, pagod na pagod, umiiyak siya, init na init, uhaw na uhaw, sapagkat yung lugar na kanyang napuntahan, lugar na walang pagkain, lugar na walang tubig, hopeless na hopeless siya. Alam niyo po mga magulang, mga kapatid, nung gabi po na yun, nung umiiyak siya, natulog siya. Pagkatapos, yung pag-asa niya, na bangka, na sana mag-aalis sa kanya doon sa lugar na iyon. Nagkikiskis po siya ng bato para makagawa siya ng pagkain, para makapagluto siya ng kahit anuman lang na pwede niyang Alam niyo po, yung kanyang apoy na nagawa, no, nag-cause po ito ng sunog doon sa bangka na kanyang sasakyan paalis sa lugar na iyon. Pati yung mga ilang puno doon sa place, nasunog po siya. To make the long story short, umiyak siya sa Lord, Lord! Nag-iisa na lang yung pag-asa ko. Yung bangka. Bakit kinuha mo pa? Wala na akong pag-asa eh. Walang makakakita sa akin dito. Walang dumadaan sa akin dito. Bakit nawala pa? But you know what? Umiiyak siya. Lumipas ulit ang isang araw. Pagkagising niya, alam niyo po kung ano na nakita niya? Nakita niya na yung mga rescuer. Dumadating na. Doon pala sa pagkasunog ng mga puno at ng kaisa-isang pag-asa na mag-aalis sa kanya doon sa lugar na yon. Yun ang pagdating ng rescue. Nakita yung lugar niya na may usok. May tao doon. Mga magulang at mga kapatid, doon sa mga panahong wala ka ng pag-asa, ipapaalala ko sa iyo ang salita ng Panginoon. Totoong mawawalan ka ng mga bagay na tinatangkilik mo sa mundong ito. Mawala na ang lahat. Wag lang ang pag-asa. Mawala na ang lahat. Wag lang ang pagtitiwala sa Panginoon. Ang pananampalataya at ang pag-asa, they go hand in hand. Pag namatay ang pananampalataya, mamamatay ang pag-asa. Pag namatay ang pag-asa, mamamatay ang pananampalataya. Huwag nawa mawala sa season na ito
yung pag-asang ito, sapagkat ako naniniwala, hindi sa mundong ito nanggagaling ang pag-asa. Walang iba kundi sa ating Diyos na buhay. Sa oras na ito, tatayo tayo dahan-dahan. We will all stand up right now. Let's continue to commemorate the goodness of God. Let's continue to commemorate His faithfulness to your life. He's been faithful for so many years. Naging tapat ang Panginoon sa napakahabang panahon. And right now, church, kung meron kang idedeklara sa umagang ito, Lord, sa iyo ko mamamag-asa. Kung meron kang dapat ideklara mula sa iyong mga labi, Lord, sa iyo ako magtitiwala. Ano man ang aming kalagayan ngayon, wala akong ibang gagawin kundi pagkakatiwalaan ko, Panginoon, ang kaya mong gawin sa aking buhay. Right now, church, as you close your eyes, hindi ko po alam kung ano ang iyong sitwasyon sa inyong tahanan, kung ano ang iyong sitwasyon sa iyong trabaho, even sitwasyon mo sa mga taong nakapaligid sa iyo. But today, it is a great reminder from the Word of God that whatever circumstances, kasama natin ang Panginoon. You just surrender everything to the Lord, and the Lord ang patuloy na sasama sa iyo sa anumang pangyayari ng iyong buhay at kaganapan ng iyong buhay. Right now, church, as you close your eyes and bow down your head, as you meditate the word of the Lord today, hallelujah, patuloy ka na mamag-asa sa Panginoon. Sikarabababa, shekarabababahay. Hallelujah, the Lord is ministering to you today. Ora karaba, sikaraba, hindi ka lalagpasan ng Panginoon sa oras na ito. Those who do not have hope, those who do not have hope, hallelujah. Ora karaba, sikarabababahay. Di man maunawaan, basta kasama kita. Oh, Jesus, hallelujah. Jesus, Di mangangamba. Lahat ng hindi mangangamba sapagkat sasamahan siya ng Panginoon. As you open up your mouth, singing this song, declaring that there is something to happen today. Ora karabasi karababahay. Ora ka Jesus. Jesus, Oh, hallelujah. Di mangangamba. Jesus, sa iyo mamamag-asa. Di man maunawaan, basta't kasama kita. Awitin po natin simula sa simula. Ora karabasi karabahay. Hallelujah. Ora karabasi karabahay. Jesus, Oh, hallelujah. Kapatid, mamag-asa ka sa Panginoon sa oras na ito. Habang inaawit mo at dinedeklara ang awit na ito, may ginagawa ang Panginoon sa iyong buhay. Hallelujah. Sikarababahay. Let's sing this song from the top. Ora karabas sikarabahay. Hallelujah. Hallelujah. The Lord is in this place. Sikay kay sikarababahay. Ora karabas sikarababahay. Those who do not have hope. Ora karabasya. Awitin mo nang merong pag-asa sa harapan ng Panginoon. Ay walang kapantay, di man ako karapat-dapat, pinili mo at minahal. Hallelujah. Ora karabasya. Dumaan man Oh, ako hallelujah. sa pagsubok. Yes, oh God, let's continue to declare. Wala akong katatakutan, pagkat ikaw, O Jesus, ang kasama. Jesus! Those who have hope in the Lord. Di manghangamba. Hallelujah. Jesus, sa iyo kami Jesus. mamamag-asa. Sa'yo'y magpapag-asa, di man maunawaan, basta't kasama kita. Jesus! Ora karabasi karabahay. Those who have hope in the Lord.
Jesus, sa'yo mag-asa. mag-asa. Di man maunawaan, basta kasama kita. Jesus, Declare it this morning. di manghanga Oh, hindi kami mangangamba. Oh, nakarabasi ka na bahay. mag-asa. Di man maunawaan, basta kasama kita. Aking Panginoon. Oh, nakarabasi ka na babahay. Hallelujah. Let's continue to pray to the Lord right now. Hallelujah. Kapatid, anuman ang iyong sitwasyon, sasamahan ka ng Panginoon. Hallelujah. Pwede po bang abutin po natin yung kamay ng ating mga katabi sa oras na ito? And let's continue to pray for one another right now. Hallelujah. Ang Diyos po ay Diyos ng pag-asa. And the Lord today, gustong bigyan ng pag-asa ang bawat isa sa atin. As you open up your mouth, pwede po bang ipanalangin natin yung nasa kanan natin, nasa kaliwa natin? Hallelujah. Come on, let's pray for one another. Let's encourage them. Hallelujah. That the Lord is with them. That the Lord is with them. Come on, church, open up your mouth to the Lord right now. Oh, rakarabasikarabababa. And as you pray, the Lord is pouring out. The Lord is pouring out His blessed hope. His hope. Hallelujah. Sikay kay sikarabababahay. Right now, church, those who have no hope in the Lord, hallelujah, hallelujah, will be strengthened, will be strengthened. Oy kay sikarababahay. Hallelujah right now. Hallelujah, sikarababahay. Come on, pray for one another. Lahat ng kasama namin ngayon, let's all pray for one another right now. May nagagawa ang panalangin mo. May nagagawa ang panalangin mo. Sikay kay sikarabahay. Hallelujah, sikarabahay. Come on, church, open up your mouth to the Lord right now. Hallelujah. Those who have sicknesses and illnesses, today be healed. Be healed. Sikay kay sikarabahay. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Those who are in need right now, there's gonna be an answered prayer. There's gonna be an answered prayer. Church, believe in your heart. Just receive in your heart that the Lord is moving. That the Lord is moving. Jesus Christ is interceding right now. Jesus Christ is interceding right now. And the very presence of the Holy Ghost is in this place. Sikay kay sikarabahay. Oh, rakarababababababahay. Oh, rakarababababahay. Oh, Jesus. Hallelujah. Sikarababahay. Lift up your hands to Jesus. Lift up your hands. Oh, rakarabababahay. Sa'yo'y mamamag-asa. Di man maunawaan, basta kasama kita. Jesus. Oh, rakarabababahay. Jesus, Lahat ng pag-asa ay nasa Diyos. pangamba. Jesus, sa'yo mamamag-asa. Di man maunawaan, basta kasama kita. Oh, rakarabababashikarabahan. Let's continue to declare today. Declare today. Walang imposible sa iyo, Diyos. We are declaring, susunod kami sa iyo. Susunod kami sa iyo. Oh, rakarababahay. Sa'yo, Lahat ng susunod sa Panginoon at ang pag-asa ay nasa Diyos. Declaring, declaring. sa'yo
man mamagasa, di man maunawaan, basta kasama Maraming pagkakataon, kita. Panginoon, na hindi namin naiintindihan ang nangyayari. But God, our hope is in you. Sa iyo mamamag-asa. Sa iyo mamamag-asa. Lord, salamat, Panginoon, for reminding us that we need to hope in you. Kailangan namin mamag-asa sa iyo. Sa oras na ito, Panginoon, paglabas namin sa lugar na ito, wala kaming ibang gagawin, kundi dadali namin, Panginoon, ang pag-asang ito at ibabahagi namin sa iba sapagkat ito ang nais mo, Panginoon. Right now, church, declaring, receive it in your heart right now, that the hope comes from the Lord will be upon you in the mighty name of Jesus right now. Just receive it in your heart right now. Hallelujah. We thank you, Lord God, for this morning. Let's all lift up our hands to the Lord and let us receive the prayer of blessing. The Lord bless you. I receive. The Lord keep you. I receive. May His face shine upon you. I receive. The Lord bless the work of your hands. I receive. The Lord give you hope, I receive. peace, I receive. love, and joy I receive. in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit in the mighty name of Jesus. And everybody say aloud, Amen and Amen. God bless you all. Kamayan po natin ang bawat isa at iparamdam po natin ang pag-ibig ng Panginoon. Hallelujah. See you next Sunday. God bless you. Continue to shine for Jesus. Hallelujah. Kung nakaabot po kayo sa dulo ng preaching po na ito, nais po namin kayong pasalamatan na nagmumula sa aming mga puso sa inyo pong pagsuporta at pakikinig ng salita ng Panginoon na handog po sa inyo ng Light Church May Kawayan. Truly indeed, that through this platform po, marami na po tayong naabot sa paanan ng Panginoon for His glory and for His honor. And ngayon pong oras na ito, kung nais nyo pa pong suportahan ang gawain ng Panginoon, you can easily finance and support and give sa ating pong platform sa gawain ng Panginoon. And we can visit po ang ating pong website na matatagpuan po, makikita po natin yan sa ating screen. And that is www.lightchurchph.org/give. At makikita po natin doon yung ways of giving po natin to support and finance the kingdom of God. Or naman, pwede po tayong manood ng ating po mga live stream. Meron po tayong worship Sunday services po every Sunday. That is 10:30 a.m., 1 p.m. for the youth, 4 p.m., 7 p.m., and 11 p.m. po. Philippine time po yan. Maraming salamat po ulit sa inyong time. At sa susunod po na ating mga preachings, patuloy po nating suportahan. Maraming salamat po and shine for Jesus.